Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit-init na balita tungkol dito kay Pi Network o mas kilala bilang Picoin or Pi. Bumagsak po kasi siya ng halos 10% sa loob lamang ng isang araw. Grabe, di po ba? Pero ang mas nakakabahala ay mayroon po tayong mga technical indicators na nagpapakita na baka hindi pa dito nagtatapos ang kanyang nararanasang pagbagsak. Kaya ano nga ba ang nangyari kay Picoin ngayon? Ano po ang ibig sabihin ng mga indicators tulad po ng DMI, CMF at saka death cross? Kaya yan, at ang pinakamahalaga po rito ay aalamin po natin kung ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni Picoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang ibig sabihin ng 10% na drop ni Picoin? Ayan. Bakit bumagsak ng 10% itong si Picoin? Ayon po sa mga datos mula sa TradingView, nakita ang isang malinaw na shift ng momentum. Ibig sabihin ay kung dati ay umaangat si Picoin dahil sa maraming buyers, ngayon ay kabaliktaran na. Mas marami na po ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Ang pangunahing dahilan nito ay ang tinatawag na DMI or Directional Movement Index. Ang DMI ay isa pong technical indicator na ginagamit para sukatin kung malakas ba ang trend ng isang coin. May tatlong bahagi ito, ang ADX, ang positive DI at saka ang negative DI. Kaya yan yung nakikita natin na chart dito, ayan po ang DMI indicator. Kaya ayan. Ngayon ay ano nga ba ang sinasabi ng DMI indicator na ito kay Picoin? Ayon po sa mga report, bumaba ang ADX ni Picoin mula sa 43.68 papuntang 39.17. Kaya sa madaling salita ay humihina na ang dating malakas na trend nito. Ang ADX kasi kapag mas mataas sa 25, ibig sabihin ay mas malakas na galaw, meron po itong mas malakas na galaw sa kanyang presyo. Pero ngayon kahit mataas pa rin ang ADX, ang pagbaba nito ay sinyalis na baka tapos na ang rally pataas. At ang mas nakakaalarma po rito ay ang positive DI. Yan, ito naman ay kumakatawan sa bullish o positive direction. At ito po ay bumagsak mula sa 22.11 papuntang 13.29. Samantala ang negative DI naman po niya ay ito naman po yung kumakatawan sa bearish o negative direction. Ito po ay tumaas mula sa 11.32 hanggang 30.95. Ayan, kapag ang negative DI ay mas mataas po kasi sa positive DI, ibig sabihin ay mas malakas po ang pressure ng mga nagbebenta or sellers kaysa sa mga buyers. At kung tuloy-tuloy ang ganitong setup, posibleng magpatuloy po ang pagbagsak ni Picoin sa mga susunod na araw. Kaya ayan, ganyan po katindi ang ating DMI indicator na ito. Basta alam po natin na gamitin or basahin. Ngayon is ano po ang ibig sabihin naman ng pagbagsak ng CMF ni Pi. Ayan, sa CMF indicator naman po tayo. Yan, ito naman po yung CMF indicator natin dito. Yan, ang isa pang mahalagang indicator na dapat nating bantayan ay ang Chaikin Money Flow or CMF. Yan, ito ay isang parang volume-based indicator na sumusukat kung pumapasok o lumalabas ang pera sa isang asset tulad ni Picoin. Nitong nakarang araw ay nasa 0.07 pa ang CMF ni Picoin. Ibig sabihin ay may konting buying pressure. Pero ngayon ay bumagsak po ito sa negative. Yan, negative 0.13. Ibig sabihin ay mas maraming pera ang lumalabas kaysa pumapasok. Dito po sa mundo ng crypto, kapag negative po ang CMF, sinyalis ito na nawawalan na ng kumpiyansa ang mga investors at saka traders. Kapag pinagsama natin ang bearish signal mula sa DMI at ang negative reading ng CMF, lumalabas na malaki po ang posibilidad na tuluyan pang bumaba ang presyo ni Picoin sa mga susunod na araw. At ayan, dito naman po tayo sa pattern naman, death cross pattern. Yan, ano nga ba ang death cross pattern na yan at bakit po ito delikado? Yan, ngayon is isa pang term ang lumitaw sa mga dito sa chart ni Picoin
kung saan ay ang tinatawag na death cross. Medyo intense po ang pangalan pero mahalagang maintindihan natin ito. Ang death cross ay nangyayari kapag ang short-term moving average gaya ng 50-day EMA or exponential moving average ay bumababa at tumatawid or nagko-cross sa ilalim ng long-term moving average gaya po ng 200-day EMA. Kaya sa madaling salita, isang bearish signal ito na siyang nagpapahiwatig ng mahabang downtrend. Ayan. Nakikita po natin dito sa chart yung kulay red at saka kulay orange kung saan ay mukhang malapit na nga silang mag-cross. Kaya yan, ayon po sa chart ay ayan na nga, kitang-kita natin dito na malapit nang mangyari ang isang death cross pattern. At kapag nangyari ito, maaring bumagsak po ang presyo ni Picoin sa support level na 0.54. Yan po yung kulay red na linya dito sa ibaba. At kung hindi ito mag-hold, baka mas bumaba pa siya sa 0.50. Ngayon is may pag-asa pa ba itong si Picoin para makabangon? Ayan. Hindi pa naman ito ang katapusan ng mundo para kay Picoin. Ayon po sa analysis, kung may bigla ang reversal sa mga indicators at biglang pumasok ang mga buyers, maaaring mabawi ni Picoin ang momentum. Kapag tumaas siya at nag-breakout or nabasag niya ang resistance sa presyong 0.66, yan po yung kulay blue na linya dito sa gitna. Ayan, yan po yung unang kasalukuyang resistance ngayon ni Picoin. Yan, kapag nabasag niya ito ay maaring umangat po siya ulit ng hanggang 0.789. Yan po yung kulay blue ulit na linya dito sa itaas. Yan, kung saan ay ang sunod na resistance. Pero syempre marami pa ang kailangang mangyari bago mangyari ito. Kaya ang tanong, may tiwala pa ba ang mga tao kay Pi Network? Yan ang malaking tanong na mahirap na sagutin natin ngayon. Lalo na matapos po ang transparency issues na bumabalot sa iba pang crypto projects tulad po ng Mantra OM token collapse. Yan. Napaka sama ng nangyari kay Mantra. Kaya yan, na-content na rin natin yung tungkol dyan. Kaya kung interesado po kayong malaman kung ano talaga yung nangyari sa kanyang collapse dyan, is yan, check na lamang po ninyo yung previous na mga videos natin dito sa aking channel na ito. Ngayon is ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan, para sa atin dito sa Pilipinas, lalo na sa mga kasali dito sa Pi Network, simula pa lang noong nagsimula pa lamang ang kanyang mining phase, napakahalaga po ng balitang ito. Marami sa atin ang umaasang balang araw ay lalaki ang value ng ating Picoin at kikita tayo rito ng malaki. Kaya naman, ang ganitong balita na may 10% drop or possible na 10%, ayan, yung nangyari po pala na 10% drop na ito, dagdag pa ang mga bearish signals ay isang wake up call. Una, dapat po tayong matutong gumamit ng mga technical indicators tulad po ng DMI, CMF at saka EMA. Yan, napakadali lang naman pong gamitin ang mga indicators na ito. Yan, katulad ng ginawa natin kanina. Ayan. Kahit hindi pa tayo expert, basic knowledge lang ay sapat na para makita natin kung kailan safe bumili at kailan mas magandang maghintay. Pangalawa po ay huwag tayong mag-all in sa isang crypto lang. Kahit gaano pa ito kasikat o kahit pa matagal na tayong kasali, mahalagang mag-diversify. Sa ganitong paraan ay hindi tayo masyadong masasaktan kapag bumagsak po ang presyo ng isang coin. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko po rito ay ang sitwasyon ni Picoin ngayon ay paalala sa atin na ang crypto ay hindi lang hype o community. Mahalaga pa rin ang fundamentals, transparency at saka real world utility. Si Picoin ay matagal nang hinihintay ng marami at marami sa atin ang may emotional attachment dito dahil sa mga taon ng paghihintay habang minimina ito sa app. Pero bilang isang investor, kailangan po nating ihiwalay ang ating emosyon sa diskarte. Tingnan natin ang charts, pag-aralan natin ang galaw ng market at huwag po tayong matakot na mag-adjust ng strategy. Kung hindi pa tayo live sa Open Mainnet dito kay Pi Network o wala pang malinaw na liquidity at transparency, baka mas mainam na maging maingat po muna tayo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.
Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.